All right, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po muli dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion, reaksyon sa mga mainit na usaping pang-politika sa ating bansa. Pag-usapan natin mga kababayan ang inyong Overseas Vice President dahil ang kanyang opisina ng bugok na pusit ay meron pong sinabi tungkol po sa pag-attende nito sa budget hearing, no? Malapit na po yan, itong Setyembre, magririgidon na yan, hanggang Oktubre, hanggang bago matapos ang fiscal year sa Pilipinas, mapirmahan ng Pangulo para meron po silang budget na trilyon na naman at kanilang nanakawin. Oo, kawawa naman si Juan Tamad at si Maria Makiling. Madadagdagan na naman ang utang nila. No? Sa kasalukuyan, sabi po ni Senator Wing Gatchalian, ang bawat Pilipino po ay meron ng utang na 142,000. Dami, no? Mga kababayan, ilang milyon kasi ang Pilipino. Pati yung mga basanggol, yung mga nasa hospital, nakapapapanganak pa lang, may utang na kayo. Kaya wag na kayong gagawa ng bata. Ha? O, sabi nyo, sige, mag-produce ng bata para lumiit ang ating utang. Uutang ang gobyerno ulit eh. Magkano uutangin? 6.3 trillion. Gawa nga kayo ng gawa ng bata. Dami Pilipino. Ang laki rin ng inuutang, ninanakaw o ganun din. Diba? Dadami ang mahihirap o dadagdagan ng pondo ng 4-piece. Akap, yakap, tupad o kung ano-ano. Diba? At ganun din po, etong si Senator Kiko Pangilinan, nais pong tulungan ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Anong pagtulong ang gustong gawin ni Senator Kiko Pangilinan? O ayan po, no? Shout out po ulit lahat sa inyo and may God bless us all. So pag-usapan natin mga kababayan, itong sinasabi ng spokesperson, no? Biruin mo, nag-hire pa ng spokesperson para magsalita para sa kanya. Anak ng puta, another gastos. So ayan ha, yan, isang kalustayan yan. Bakit kailangan pang may spokesperson ang opisina ng Overseas Vice President? Bakit kailangan mag-hire ng tagapagsalita? May bunganga naman siya. Wala naman siyang trabaho. Kasi bakit? Alam nyo naman kung bakit nag-hire pa ng spokesperson ang Overseas Vice President ninyo. Ha? Para sa kanyang opisinang bugok na pusit. Kasi kung magbitaw ng salita, puro kalutangan. Boba sa bobo. Tangang abogado ang inyong Overseas Vice President. Kaya nag-hire ng tagapagsalita niya. O ngayon, yung tagapagsalita niya rin, katulad niya, lutang. O bakit? Diyan po sa quote card ng News 5, ang sabi diyan, kung kaya ng schedule ng inyong bugok na Vice Presidente, darating daw ito sa budget hearing niya. Kung kaya ng schedule. Ano ba pinagkakaabalahan ng inyong Overseas Vice President? Ayun, nandoon all over the world. Biruin nyo, ang daming pera, no? Nagtutour around the world ka. So meaning rich, mga kababayan. May kwarta. Saan galing ang kwarta? Ano negosyo? O baka naman ganon, the wake and bake at chocolate. Baka mas malaki ang kita dyan sa Netherlands ng wake and bake with chocolate. Diba? Ano sabi? Kung kaya ng schedule. Wow! Tamang busy ang inyong bugok na Vice Presidente. Ang nakakalito pa, mga kababayan, ang sabi ng spokesperson niya, nasa kalendaryo naman ng Vice Presidente yan. Kinalendaryo mo na eh. So meaning you're looking forward to it, you calendar it. Meaning you wrote that in a calendar o binigyan ka ng pagkakataon, sinabi sa'yo ng House, ito yung araw na budget deliberation mo. Ito yung oras. So binigyan ka na ng advance.
Sabi niya, nakalendar na eh. Nasa calendar na, meaning past tense na. Nilagay na sa calendar. Oh, di ba? Hindi pa naman sinabing ilalagay po namin sa calendar. Titignan namin kung may open slot. Hindi po eh. Base po sa balita na ito ng News 5, sinabi, nasa calendar po naman. Nasa calendar, meaning you already jot down, you already wrote down your schedule on that particular day and time sa kalendaryo. Alam nyo na kung kailan kayo sasalang. So ano po yung kakayanin ng schedule? Naka-schedule na eh. Ano pa yung sinasabi nyong kakayanin ng schedule? Diba? Ibig sabihin, alam nyo na. Meron na kayong alam kung kailan siya sasalang, anong oras, ilang oras. Tapos sasabihin mo kung kaya ng schedule. She knows what to do with that one. Ilang taon na siyang sumasalang sa budget hearing. You have to give a one day, the full day of that. O halimbawa lang, na-schedule ka. O, this coming Friday, o, September 12, di ba? O, bigay mo ang buong araw na September 12. I don't care how short or how long, isang araw yan. Yan ang binigay sa akin, I'll go there. Nakalendar mo na, sabi. Sabi mo, nasa calendar po naman yan. Oh, hindi mo naman sinabing ika-calendar pa namin. Wala eh. Tapos kung kakayanin ng schedule, so therefore, kinalendar mo siya. Hindi mo sinabing, hindi kaya ng schedule, ipa-reset mo. Here's the day. Di ba para ka lang nakikipag-appointment, dental appointment, o I wanna see my dentist for maintenance, kamo ng ngipin mo. Monthly maintenance. Ganon. Ha? Sasabihin sa'yo, ma'am, are you available on this particular day and time? No, I have a full day on that. Okay. Titingin ka sa kalendaryo mo. Ito, I'm open on this day and time. Is that available? Pag sinabi lang, yes ma'am, okay, write me in. Alam mo na eh. Diba? Tingnan mo yung pagkalutang din ng kanyang spokesperson. Ang sabi, nasa kalendaryo naman po. Akala nyo hindi ako nagbabasa. Ayan kung kaya po ng schedule, dadating naman po si BP. Tapos dito, sa sinulat ng News 5, nilinaw naman niyang, yung spokesperson, nasa kalendaryo umano ng BC, nasa kalendaryo. Alam niya. Diba? Nasa kalendaryo na eh. Therefore, you're setting aside that particular day and time. Tapos sasabihin mo kung kaya ng schedule, palusot. Nako, wag kami. Ha? Sino ba tong OBP spokesperson ng inyong sino tong OBP spokesperson? Wag mo kaming lutangin ha. Kung lutang ang utak mo, hindi kami. Wag kang ganyan. Wag mong lituhin ang taong bayan na pinagmamalaki mong darating si Pusit kung kaya ng schedule. Tapos sabi mo nasa kalendaryo ng bise. Wow. You're confusing yung mga tanga. Oo. Hindi po ako tanga eh. Di ba? Kala nyo maluloko nyo kami? Nek ninyo. Lutang din to mga kababayan. Lutang tong spokesperson. Sa bagay, yung amo mo lutang, ano ka? Di lutang. Mga kababayan, punta naman tayo kay Senator Kiko Pangilinan. Kung maalala nyo, mga kababayan, si Pangulong Bongbong po, may sinasagawang isang commission para po sa independent investigation ng itong mga korupsyon. No, malamang hindi lang yan sa flood control. Lahat po ng korupsyon na nagaganap sa gobyerno. Okay? So, ang gusto niya, nababalita lang na magkaroon ito ng subpoena powers. Isa-subpoena yung mga hinihinala, allegedly, na mga may ginagawang katiwalian sa kanilang departamento o opisina. Okay? Ngayon, umalma po dyan si Senator Kiko Pangilinan. Okay, sabi niya, ayon sa batas, may administrative power ang Pangulo, gumawa ng komisyon. But,
he doesn't have the power to give power to that commission to subpoena. Tanging ang Kongreso lamang sa pamamagitan ng batas ang magbibigay ng power sa presidente para gawin yon. Which is correct po yun. Tama po yun. That's the process. No? Kongreso ang pwedeng makapagbigay sa kanya. Wala pong naisusulat sa Constitution na merong ganong power ang Pangulo. Okay? Unless it is a martial law or whatever. No? However, sabi ni Kiko Pangilinan, I am willing to help him. The Congress is willing to help him to give the power. Para naman kung talagang seryoso ang Pangulo na masawata ang korupsyon o malesen, hindi po talaga ma-eliminate yan. Meron at merong magnanakaw dyan. No? Pero inaasam natin, kung mangurakot man sila, hindi trilyon, hindi milyon, hindi bilyon, kundi at 100,000, pwede na. Siguro, hindi natin may katotohanan, hindi nyo ma-eliminate yan. You can reduce corruption, but you cannot eliminate it. The only thing you can eliminate it is to have a kamay na bakal. Pero gradually siguro, mawawala din yan. May mangurakot man, maliit lang. Pero pag nahuli, yari. Diba? Parang dito rin sa maunlad na bansang Amerika. Wala pong perpekto dito. Nangungurakot din yung mga yan. Yun nga lang natutugunan ang pangangailangan ng mga tao. Pero pag nahuli sila, lahat ng ari-arian nila, sequester. No? So yan po, sabi ni Senator Kiko, we are willing to help him. If there is a good cause, a noble cause, Kiko Pangilinan offered help. Kung gusto niya, tutulungan namin siya to give that power. So be it. Bigyan ninyo. Mag-usap ang dalawang kapulungan. No? If that commission is already forming, matuloy yan, then gawan nyo ng batas. You're giving authority to that commission by the power of the president. Di po ba? Tama yan. Ako, all in po ako dyan para lang talagang mapanagot yung mga kawatan. Sobra na po nakakahiya na po tayo No? Ayaw nating dumaan sa drastic action yung panawagan ni Harry Roque. Kupal po yan si Harry Roque. Huwag kayong makikinig dyan. Nananawagan ng revolusyon, wala naman siya sa Pilipinas. Maganda ikaw ang unang mag-lead niyan, EDSA People Power. Mag-lead ka, umuwi ka. Para patunayan mo na kaya mong mag-lead ng isang revolusyon. O di ba? O Kiko Pangilinan, gawan nyo yan. Isama nyo, mag-usap-usap kayo sa minority. Talk to the Senate President. Maganda yan. Kung wala naman kayong masamang tinapay, wala kayong bahid ng kasalanan, sabi ni Escudero, kaibigan ko lang naman siya, why not? Di po ba? Ganon din si Speaker, why not? Para papakita sa taong bayan na seryoso kayo sa pagsupil sa korupsyon at mapanagot ang mga tiwali, hindi lang sa mga mabababa na nangungurap, kundi sa mga politiko. Okay, so yan po mga kababayan, kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye, God bless.